So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa napakarami ninyong katanungan na itinatanong sa comment section. Kaya mga kamanok, maraming salamat sa tiwala sa aking mga recommendations na ibinibigay sa inyo. And also, salamat din po sa mga nag-feedback ng magagandang resulta, okay, sa kabila ng mga sinabi kong remedyo, mga sinabi kong comments, mga sinabi kong detalye at impormasyon tungkol sa inyong mga problema. Maraming salamat po at ang dami po ng nagbigay ng good feedback sa atin. Alright? Kaya mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, kung kayo man ay mga newbie, mga baguhan, o kahit hindi, at may katanungan kayo tungkol sa pagmamanok, huwag niyo sanang kalimutan na ilagay yan sa comment section. Wala naman po itong bayad. Ang hinihiling ko lang po mga kamanok is mag-subscribe po kayo at mag-like, mag-comment na din po ng inyong mga feedback and katanungan dyan sa comment section. So kapag nag-subscribe kayo, yun na po ang sabihin na nating pabalik ninyo sa akin. Masaya na po ako doon. Okay? So mga kamanok, mag-comment na kayo dyan ang gusto nyo katanungan at simulan na po natin ang ating mga topic. Napakarami na naman tungkol sa pagmamanok ngayon na ating sasagutin. Alright? So mga kamanok, unahin natin to. Galing kay Iron Ray Kalinaw. Ayan, mega shoutout sa iyo, Iron na Ray Kalinaw. So, ito yung katanungan mo. Good day, boss. Tanong lang, kailangan pa bang bigyan ng maintenance vitamins at magbigay ng injectable supplements sa ating mga manok kahit bulto na ang katawan? Salamat po sa sagot. God bless. Okay. So, need pa bang magbigay ng vitamins at injectable supplements kung bulto na daw po ang kanyang katawan? So, actually mga kamanok, kung meron po kayong nakikitang mali sa kanya, okay? So, po pwede po. Pero kung kita nyo namang healthy yung manok, kahit regular na purga na lang po mga kamanok, purga, paligo, kahit yun na lang po mga kamanok, kung maayos naman yung manok. Pero kung nakikita mo, bulto yung katawan pero namumutla, so, idiretso mo yung vitamina. Ibig sabihin, kinukulang siya sa mga minerals and vitamins pa rin kahit bulto na yung katawan. May mga ganyan po mga kamanok. Okay? Kahit maganda yung katawan, medyo namumutla. Kahit maganda na yung katawan, talagang kita mo yung kanyang maturity nawawala pa rin. Anong dapat gawin? So, piliin mo yung maayos na vitamina para sa kanya. Pwede ka magbigay ng B12 kung medyo namumutla. Okay? Tapos, halimbawa, nabigyan mo ng B12, naging okay na siya, wala ka nang nakikitang pagbabago or something na namumutla siya, kahit yun na lang. Okay? So, B12 na lang, then tingnan mo pa rin hanggang sa bawas-bawasan mo na yung pagbibigay ng vitamina sa kanya. Kasi may pagkain naman tayong binibigay Actually, dapat yung pagkain ninyo, balance rin po sa nutrisyon. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, yung fermented Jackie Oats, hindi po pwedeng mawala. Bakit? Kasi napakarami po ng minerals, vitamins na maaaring mag-benefits ang inyong mga manok dito. Kapalit ng mga vitaminang binibili ninyo sa mahal na halaga, bakit hindi na lang kayo mag-switch sa fermented Jackie Oats? Wala na kayong iisipin. Okay, kasi pag nakita nyo, ay namumutla yung manok ko, bibili na naman ako ng vitamina, ang mamahal na naman. Pero kung Jackie Oats, tipid, kaya nyong isustain hanggang dulo. Kaya nyong isustain dahil napakamura lang neto. Kaya nyong hanapin kasi laging available sa merkado. Okay? So, hindi nyo na kailangan pang magbigay ng mga vitamin ng ganyan, injectable supplements na ganyan, mag-fermented Jackie Oats kayo. Halos lahat ng vitamin ang hinahanap ninyo sa mga napakamamahal na vitamina, nasa kanya na. At ang maganda, in a form of feeds pa. Mas mabilis ang feedback nito sa katawan. Tatandaan nyo yun mga kamanok. At saka, sustainable hanggang dulo. Alright? So, huwag niyong pahirapin ng pagmamanok. Okay? So, sa madaling sabi, ang sagot ko po kay Iron Ray Kalinaw is, depende po. Okay, depende. Or kung maaari, huwag na. Kahit purga, paligo na lang po ang ibigay ninyo. Mas makakatulong pa po yun. Okay? So, next question tayo. Galing kay Texi50. Ayan. Kamanok, di na ba kailangan ng vitamina kung naghahalo na ng fermented Jackie Oats sa patoka? Sa akin, hindi na po. Kasi po, yung amino acid, yan po ang kailangan ng ating mga alaga para bumulto ang kanilang katawan. Yung natural vitamin B12,
Yun naman po yung nakukuha ng ating mga alaga para maging mapula ang mukha, mapula ang paa, makintab ang balahibo, nandun na rin po kay Jackie Oats. Yung calcium na nagpapaganda ng bone structure ng manok, nasa kanya na rin po. Yung mga enzymes, minerals, nasa kanya na rin po. Ano pang hahanapin ninyo? Bumubulto ang katawan, pumupula ang mukha, gumaganda ang buto. Ano pang hahanapin yung mga kamanok dyan? Okay? So, huwag nyo na pong ipagpalit pa sa napakamamahal na vitamina, yung fermented Jackie Oats, okay? Para lamang sa kung anong sabihin ibinibigay nyo sa kanila. Gusto nyo pa ba na magastusan kayo ng sobrang mahal? Parehas lang din naman ang epekto nila sa ating mga alaga. Parehas ding sume-healthy, parehas ding lumulusog. At ito, ang isipin ninyo. Ang vitamina, ang ibinibigay ninyong vitamina, pag tumagal, nagkakaproblema po sa vital organs. Kasi sinasala po ng kidney yan eh. Pero yung fermented Jackie Oats, yung Jackie Oats, wala po yung side effect. Bakit? Natural eh. Pagkain po yan eh. Diba? Ika nga nila galing sa halaman po yan eh. Kaya mas maganda pa rin para sa akin. Ang gamitin ninyong vitamina is fermented Jackie Oats. Napakaganda niya. Alright? So, next question. Ito galing kay Eli Yamat. Ayan, so thank you kamamay sa pagsagot sa mga tanong ko. Isa pa pong tanong, paano po ma-maintain ang done step ng mga palahi? Sa inahin po ba o sa tandang? At healthy po ba ang manok na umiipot ng malambot na kulay brown o natural lang po iyon sa manok? Okay, so saan po ba natin nakukuha yung done step? Kung halimbawa, ang anak po ay magaling sumayaw. Saan po nakukuha ito? Ito po bang talent na to is nakukuha sa inahin or sa tandang? Okay, so 50-50 po yan. Hindi po natin po pwedeng sabihin na sa inahin, na sa tandang. Kasi yan po ay trial and error. Pero kung tayo po ay papasok sa breeding, lagi po nating makikita kung ano yung, halimbawa, kung ano yung meron sa tandang, ganun din po sa inahin, yun po ang lalabas sa kanyang mga aanakin. Kung magaling si tatay sumayaw, possible makuha ng sisiw. Possible din po na hindi rin po makuha ng pangalawang sisiw. Pwede rin namang makuha ng pangatlong sisiw, yung dance move ni tatay. So, trial and error po yan. Hindi natin masasabi na, kapag katandang mo ganito, magaling sumayaw si tatay, dapat makuha na ng mga sisiw. Hindi po, wag po tayong mag-expect ng ganun. Laging trial and error. May lalabas sa mga sisiw na magaling sumayaw, may lalabas sa mga sisiw na hindi marunong sumayaw. Yun po mga kamanok. Pero po mga kamanok, kung halimbawa, ang inyo pong kukuhanan ng linyada is parehas po sila ng linyada. Possible, malaking chance na yung aanakin nila lahat magagaling sumayaw. Halimbawa, may inahin kayong itim na magaling sumayaw, tandang, magaling sumayaw. Nakapagtagumpay na siya sa mga dance contest, nagtatagumpay sila sa dance contest. Bawa, 3 beses silang nagtagumpay sa dance contest. So, ang kukunin mong inahin dyan is nandoon din sa linyada ng itim na yan. Halimbawa, tiyahin niya. Pwede mo yung ibalik doon. Makukuha mo, okay, yung talent na meron sa kanilang linyada sa mga aanakin. Doon mamimaintain yung talent ng isang linyada kung ganun ang gagawin mo. Pero kung magkaibang linyada yan, may makukuha, meron din pong hindi. Okay, so pagdating naman sa ipot ng manok, lagi nyo titingnan is yung healthiness ng manok. Okay? So, yung brown, yung dilaw, yung puti, yung green, normal po yan. Iniipot din po yan ng healthy manok. Normal po yun. Pero kung makikita mo yung manok, hindi maganda yung pakiramdam, check mo agad yung ipot. Doon ka magbe-base. Okay? Kung puti, lalo na yung mga puti, pag umipot ng puti at hindi normal yung ating tandang, nanghihina, ayaw kumain, ayaw magtunaw, NF1, nang ibinibigay ko sa kanila, NF1. Okay? Pero kung nakikita mo, nangihina, umiipot ng green, ang binibigay ko sa kanya is Spectromax L. Okay? Kasi nilalagnat siya. Possible, malaria po yun. Alright? So, yun lang muna sa ngayon, mga kamanok, ang ilang mga katanungan na ating sasagutin ngayong araw at hopefully makatulong ang ating mga recommendations na ito sa mga nagtatanong. Mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, if ever na may katanungan kayo pagdating sa pagmamanok, nandito lang ako para tulungan, sagutin ang inyong mga katanungan. So, ilagay nyo lang sa comment section at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, magtanong din po sa ibaba. So, mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo.
Paalam.